Si Saldico daw at saka 17 iba pa, hindi na niya minensyon pero pinakita yung lista ng 17 iba pa, may warrant of arrest na daw. O narito, nagpa-presscon kanina si DPWH Secretary Vince Dizon at saka yung ICI. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May bagong mensahe, announcement yung ating Pangulong Bongbong Marcos in relation sa pag-file ng kaso sa mga sangkot po sa flood control scandal. Ito, 2 minutes pa lang. Sabi niya, may warrant of arrest na daw kay dating Congressman Saldico at 17 iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kaya sabi niya, sa mga law enforcement agencies, wag na nating patagalin pa, aristuin na ninyo sila, siguraduhin may isagawa ito ng mabilis at tama. Gumugulong na ang hustisya, sabi ng ating Pangulo sa kanyang latest na video. Araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo at kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko nang babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. So yan mga kababayan, ang latest na report ng ating Pangulo. Si Saldico daw at saka 17 iba pa, hindi na niya minensyon pero pinakita yung lista ng 17 iba pa, may warrant of arrest na daw. O narito, nagpa-presscon kanina si DPWH Secretary Vince Dizon at saka yung ICI. Ito yung sabi ni Vince Dizon kanina, araw na lang ang bibilangin natin, lalabas na ang unang warrant of arrest. Lumabas na nga po. Ito kanina po yung report ng Pilipinas Today. Tuloy-tuloy na po ito. Ito ang saad ni DPWH Secretary Vince Dizon. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang sa mga ebidensya na ating makakalap. Ngayon, si late Representative and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez nagpalabas na rin po ng statement. Sabi niya, tiwala siya sa Office of the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation amid potential graft, plunder in indirect bribery cases. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear, sabi po ni Martin Romualdez. It's now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment
of the record will reflect the truth. Dagdag pa ni Romualdez. So sabi dito sa report ng Inquirer, 1,200 people may be involved in ghost flood control projects. Napakarami po na mga individuals ang sabi ng ICI sangkot sa flood control scandal. Sabi po ni ICI Commissioner Babe Singson, they anticipate receiving more evidence from the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police ground teams who have been investigating so-called ghost projects nationwide. Sabi ni Babe Singson, but let me just give everyone an update on where we are as far as the ICI is concerned. We are expecting additional documents coming from the Joint Armed Forces ground troops who are on the ground, sabi po ni Singson. 64 of them have been mobilized nationwide to focus on anomalous projects, especially ghost projects, and the projects undertaken by the notorious contractors mentioned. We're expecting these documents to come in this weekend or next week. Pakinggan natin mga kababayan yung statement ni Babe Singson kanina. Expecting additional documents coming from the joint AFP PNP ground troops who are on the ground. 64 of them have been mobilized nationwide to focus on anomalous and especially the ghost projects and the projects that have been undertaken by the notorious contractors mentioned by the President. So, inaasahan namin either this weekend or next week, dadagsa po yan. No? As I kept saying in the past, isipin nyo na lang, one ghost project will involve easily 15 individuals to be accused. So kung 421 yan, tapos nalimit namin sa 80, because the 80 refers to the projects undertaken by the notorious contractors. Isipin nyo lang, 80 times 15, do your math. Sorry ha, malulunod ka rito ng papeles at saka referrals. No? So, matindi mga kababayan. Sabi ng ating Pangulo, ako niya yung nangunguna rito sa pagpapaimbestiga. Malinaw na patama doon sa kanyang mga critics, lalo na po yung mga DDS, lalo na po patama kay Sara Duterte at mga DDS influencers na binabaliktad nila. Yung mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapanagot. And itong pag-update sa atin, ito ang totoong transparency and accountability na sinusulong mismo ng ating gobyerno. Hindi yung nakikisakay po na mga grupo tulad ng ICI, INC nakikisakay lang kayo. Ito mga critics. Pagkatapos yung mismong member ninyo, si Marcoleta, walang transparency, accountability doon sa kanyang sose. Nakita ninyo? Double standard kayo. O ito po si Vince Dizon. To the Office of the Ombudsman regarding former Speaker Martin Romualdez. Ayan o. This is a referral to the Office of the Ombudsman regarding former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. First of all, the referral is a collection of facts, as you can see. Now, these are the documents that are from DPWH. Mostly, these are contracts of the companies that have been alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation and High Tone Construction. No, and we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. 2016 to 2025, 10 years. Madaming kontrata po ito. No? And sinusumiti po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanilang mas malalim na busisiin sa kanilang investigasyon. So malamang guguluhin na naman po ito ng mga critics po ng kampo ng mga Duterte. Itong pag-file
o referral ng kaso to file a case. Kasi po, ang kontrata nagsimula 2016. 2016 naman po talaga. Kahit doon sa Pamilya Diskaya, 2016 daw sila pumasok. And other contractors, mga kababayan, tulad ng construction company ni Saldico. So 2016 up to 2025. Ito yung mga kontrata for the Ombudsman to review. Sasabihin na naman po ng kampo ng mga Duterte, tinatarget yung previous administration. Alangan man mamikit lang ang ating administrasyon sa mga flood control anomalies. And in fact, kahit sa Cebu po, ano sabi mismo ni Governor Baricuatro, 2019, yung mga ghost and substandard flood control projects na dahil po sa ghost and substandard flood control projects, tinamaan po ng matinding dilubyo yung Cebu. You see? Balikan natin si Babe Singson o si Ikalawa, Vince Dizon. nag-submit, sinama din po namin sa referral ang sworn testimonies ng sa Blue Ribbon hearing sa Senate related to both former Speaker Romualdez and former Congressman Zaldico. Specifically, the testimony of I'm not sure of the rank, but I think it's Sergeant Gutesa. Kaya importante po na ilabas ng nagpresent kay Gutesa na witness. Ang nagpresent po kay Gutesa na witness si Mike Defensor saka si Marcoleta. Ilabas ninyo si Gutesa kasi si Gutesa lang ang nagtuturo po na nagtumanggap allegedly ng bilyon-bilyon na kickback si Martin Romualdez. Gusto ninyong makulong si Martin Romualdez? Mapanagot yung witness, ilabas ninyo. Di ba? Kasi kung itong testimony niya lang niya sa Senado, unang-una yung testimony niya, yung affidavit po, piki yung notaryo. So, importante, humarap siya sa ombudsman, humarap siya sa DOJ para ma-cross-examine. Alangan man yung kwento niya sa Senado, yun lang po. Hindi corroborated po yung kanyang testimony. Di ba? Kasi pagdating ng oras, hindi po tumayo yung naging testimony kasi walang nag-corroborate sa kanyang mga sinabi. Mapapawalang sala niyan si Martin Romualdez. Magagalit na naman kayo kasi napawalang sala. Di ba? Hindi man po pwede na ang nagtuturo lang isa. Matapos na ituro niya si Martin Romualdez, nagtago na. Di ba may mali siya po, mga kababayan? So gagamitin po sa pag-file ng kaso. No, because these are sworn testimonies under oath sa Blue Ribbon Committee, and they are linked with our investigation and also the ICI's investigation to the recommendations that we have made in this referral for former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. Violation of Republic Act 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder. Letter B, violations of Section 3A, B, and E and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Yung mapipilitan na i-produce ninyo, ilabas ninyo yung testimony. This is Ngayon, dumaldal na naman po si Baguio Mayor Benji Magalong na nag-resign na po sa ICI, sige pa nangingialam pa rin. Kaya nga kini-question natin, bakit sige pakialam ni Benji Magalong? Pagkatapos, sige pa ang sumasama pa sa mga investigation. Ano yung kanyang papel? Di ba? Umalis ka na. Pagkatapos, sumama ka pa rin sa investigasyon. Ano yon? Yun hindi natin maintindihan. Pagkatapos ngayon, dumaldal na naman po. Kaya sa tingin natin, si Magalong ginagamit po itong issue sa flood control anomalies para sa kanyang political ambisyon. May plano siguro tumakbong Pangulo, Vice Presidente or Senador sa 2028. Sumasakay dito po sa issue. Ito na naman siya. Mayroon kaming inimbitahan na very significant individual na critical dito sa investigation.
Para kang nakipag-usap sa isang janitor Walang alam despite the fact na napakataas ng kanyang posisyon. Wala siyang kaalam-alam. Very frustrating anya. Nababagalan si Baguio City Mayor Benji Magalong sa usad ng investigasyon ng ICI sa anomalyang flood control projects. Nababagalan ka, pinapatulong ka, sa pag-imbestiga, nag-resign ka. Pagkatapos, after you resign, tumama ka sa mga inspection. Ano yun? Tapos ngayon, dumaldal ka na naman. Nababagalan ka. Ano naging mabagal? May warrant of arrest na nga, sabi ng ating Pangulo, laban kay Saldico, at saka sa decisioning iba pa. Narinig mo yon? Ayan, may reklamo na naman po. Anya, kulang ang kapangyarihan ng komisyon para mapanagot ang mga nasa likod ng korupsyon. Inihayag din ni Magalong na mayroon silang inimbitahang hindi pinangalan ng personalidad sa flood control investigation pero wala raw silang nakuhang impormasyon mula rito. Kung hindi mo makumpel na magsalita o makumpel na magdala ng mga dokumento, talagang mahirap. Kaya kailangan talaga ng ICI ng additional powers. Talaga ito si Magalong. Sige lang po ang papansin. Baseless ang kwento po ninyo, ang mga sinasabi ninyo. Ito na nga yung sabi ng ating Pangulo. May linabas ng warrant of arrest. Dapat nang enforce. Yan araw na lang ang bibilingin natin. Lalabas na ang unang warrant of arrest. At yun nga po in-announce na ng ating Pangulo. Yan 24 minutes ago pa lang. O 25 minutes ago. Sa kanyang Facebook account mismo, mga kababayan, ulitin natin yung sinabi ng ating Pangulo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo.